Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Ngayon, ang nangyayari ngayon, kahit si Sara Duterte, dito sa impeachment na ito, wala. Ano yan? Talagang madudurog dito si Sara. Imagine niyo, doon ang ebidensya at ang mga testigo. Ang dami, tambak ang ebidensya at testigo ng prosecution. 62 days nga ang hiningi ng prosecution para ma-present nila yung kanilang ebidensya at mga testigo. Doon sa mga ground sa impeachment, doon pa lang sa unexplained wealth. 4,000. 4,000 na ang minarkahan na exhibits. Imagine niyo ang 4,000. Kaya ewan ko, yung sinasabi ng defense na wala daw matibay na ebidensya, paano ka makakapagsabing walang matibay na ebidensya? 62 days nga ang hiningi ng prosecution para maipresent nila yung kanilang evidence at mga testigo. Grabe. Ngayon, sa 62 days na yan, na ipipresent yung mga testigo at ebidensya, grabe, mahuhubaran talaga dyan si Sara Duterte. Kaya nga mayroong nagsasabi, baka, kapag sobra nang nadudurog si Sara, mag-resign na lang, wag nang matuloy ang impeachment. Kaya ito? Aabangan natin yan. Hindi, mayroong nagsasabi talaga na posible. Kasi parang katulad din yan kay katulad din yan kay sino bang mga naalala natin na na-impeach? Si Mercedes Gutierrez, dating ombudsman, at saka si Andy Bautista, dating COMELEC chairman. Na-impeach si Mercedes Gutierrez, na-impeach. Nang ma-impeach sa Kamara, magsisimula na ang trial. Nung una, sabi niya, lalabanan ko yan. Lalabanan ko ang impeachment. So magsisimula na ang trial sa Senado. Nang pinakita sa kanya yung mga ebidensya, naisip ni Mercedes. Grabe, mahuhubaran siya sa publiko. Nag-resign na lang si Mercedes. Hindi na nakapagsimula ang impeachment trial. Pero na-impeach sa Kamara. Ganon din si dating COMELEC chairman Andy Bautista. Si dating COMELEC chairman Andy Bautista, in-impeach din yan. Ngayon, nung na-impeach na siya, ayaw niya, sabi niya, laban ako. Kaya lang, nung pinakita na naman ang mga ebidensya laban sa kanya, lalo na yung asawa niya, pinakita na yung mga deposito sa bangko, yung passbook ng bangko, may pumasok sa isang araw lang 200 million. Di syempre mauungkatan yun. Mauungkat yun. Anong ginawa ni Andy Bautista? Nag-resign na lang. Tapos tumakas na. Hanggang ngayon nagtatago pa. Diba? So ganyan din yan. Sa simula, mayabang pa yan. Sasabihin, haharapin ko yan. Diba ganun din ang sinabi ni Mercedes Gutierrez? Kinalauna nag-resign. Ganun din si Andy Bautista. Si Corona, nung una mayabang si Corona, sabi ni Corona, haharapin ko yan. Wala akong tinatago. Ang problema, nung naghihiring na kay Marcoleta, kay Corona, lumalabas na yung mga condo units niya na hindi nakadeclare sa SALN, yung mga milyon-milyong deposito niya sa bangko na hindi nakadeclare sa SALN, mayroon pa siyang dollar accounts na milyon-milyon din ang laman na hindi niya rin may paliwanag. Yan yung mga kabunyog, mga kababayan. Kaya itong si Sara Duterte, ganyan din ang mangyayari dyan. Ganyan din. Kung hindi man siya mag-resign, durog siya dito sa impeachment na to. Kasi doon pa nga lang sa Justice Committee hearing, parang overview pa lang yon. Halos nalulula na ang taong bayan nung nakikita. Ganun yung labas-pasok ng mga transaksyon sa AMLAC, Anti-Money Laundering Council. Ilan yun? 6.7 billion ba yun? 6.7 billion pesos? Hindi nga yun na detalye ha. Bakit hindi na detalye? Kasi bawal naman sa Justice Committee na i-detalye yun. Ano lang yun? Ipipresent lang yung overview ng evidence. Pero sa trial talaga lalabas yan. So imagine niyo sa trial kung lalabas yan.
Mga kabunyog, mga kababayan. Wala. Mahihirapan si Sara Duterte. Napanood na natin, nakita na natin yung summary ng defense. Yung mga argumento ng defense team ni Sara, wala, mahina yun. Kung ganun din lang, wala na. Wala na. Madudurog dito si Sara Duterte. Parang ang mangyayari dito katulad kay Binay. O di ba si Binay? Anong nangyari kay Binay? Nung una, ang lakas-lakas sa survey. Ang lakas-lakas sa survey. Siya ang nakikitang malakas na pambato sa pagka-presidente 2016. Kasi nanalo siya 2010. Tinalo niya si Marojas. Pero nang lumabas yung mga Makati Parking Building, yung overpriced, ng Makati Parking Building, yung mga anomalya sa Makati, pati yung mga properties niya sa Bulacan, sa Batangas. Anong nangyari kay Binay? Durog si Binay. Nung tumakbo siya noong 2016, wala na. Wala na. Yung dating malakas sa survey, malakas na sinasabing susunod na presidente, tumuloy pa rin siyang tumakbo noong 2016. Pero ang nanguna sa 2016 si Duterte, umangalawa si Marojas, umangatlo si Grace Poe. Apat lang si Binay. Bakit? Ay wala nadurog na siya doon sa investigasyon ng Kamara at ng Senado. Yan yung nangyari kay Binay. Ganyan din ang mangyayari kay Sara. Yan, mga kabunyo? Kaya madudurog yan si Sara dito sa impeachment na to. Kahit pa sabihin na baka hindi ma-impeach, ma-convict si Sara kasi karamihan kakampi niya. Kapag ipinilit kasi na ang kailangan ay 16, kapag ipinilit yon para ma-convict si Sara, ay marami kasing senador dyan, kahit tambak ang ebidensya, hindi pa rin nila iko-convict si Sara Katulad ni Robin Padilla, di ba nagsabi na, balibaliktarin man daw siya, sunugin man daw siya, ang amoy niya Duterte. Si Amy Marcos, wala na yan. Talagang Sara na yan. So pagka ganon, baka hindi makuha yung 16. Pero kahit hindi makuha yung 16 na boto, sa proseso ng impeachment na ito, ipipresent yung mga ebidensya at testigo laban kay Sara, ay wala. Durog yan. Durog yan, mga kabunyog. Kaya sa totoo lang, itong impeachment na ito, 62 days ang hinihingi ng prosecution para mailabas nila lahat ng ebidensya at testigo laban kay Sara. Kahit magaling pa ang mga abogado ng defense, sila Fortun, sila Narbasa, wala yan. Gaanong galing mo man, kung ang ebidensya at tambak, mahihirapan ka. Ay di ba ganyan ang nangyari kay Erap ba yun? Ang lead defense counsel niya dating Chief Justice Andres Narbasa. Hindi rin kinaya. Mahirap So yan, mga kabunyog, mga kababayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.